Showbiz fanatics, isang nakakagulat na balita nga ang patungkol dito kay Daniel Padilla kung saan di umano'y siya'y binibenta niya na ang kanyang isa sa mga sports car na nakapost pa sa marketplace. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates, and please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. So panoorin po natin sapagkat kung babalikan po natin, last March 29, 2016, si Daniel Padilla nga po ay napabalitang bumili ng bagong sports car sa halagang 9 million. According po sa ilang news, something worth 9 million, well, it was a sports car. Isa itong Corvette, red and kulay at talaga namang attention getting kapag dinadala niya sa shooting or taping. We saw the car sa photo sa isang website at talaga namang kaiinggitan ang Corvette ni Daniel. Can afford naman si Daniel na bumili ng ganito kamahal na kotse, ang dami niyang racket. Sabi po noon ito po yung balita noon. Ang maganda kay Daniel, wala siyang bisyo kaya naman nakakapag-ipon siya. Ang bisyo lang yata niya ay basketball at yung mga mamahaling kotse. So recently lang nga daw, di umano, sinamahan si Daniel ni Catherine Bernardo mag-celebrate ng ika-20th birthday. Siyempre, kailangan nandun siya para kay Catherine. Sa Balisin sila nagtampisaw together with Catherine family. Ito po yung mga dating balita patungkol nga dun sa pagbili niya ng kanyang sports car na Corvette. This is worth of 9 million, and this time ito na nga dahil kalat na kalat po sa lahat ng social media platform ang isa sa mga post dahil grabe talaga ang mga tao sa Twitter. Nakikita po nila ito. Sabi po ng ilan sa mga kaibigan ni Daniel na nag-post nga nito, sabi dyan, game na mga Lods, announcement, fresh and new, a new arrival Chevrolet Corvette ni Daniel Padilla. All papers under DJ's name, legit for sale, 6.5 million. So, nabili niya po ito ng 9 million at ngayon ay binibenta niya na ng 6.5 million. According po sa ilan sa mga news insiders, na tila baga nagkakaroon na po or parang hindi naman po makita kung ano ba talagang tunay na kadahilanan kung bakit niya binibenta ito. Pero according po sa ilan sa mga bashers ni DJ, dahil matapos nga sila maghiwalay ni Catherine Bernardo, ay tila baga naghihirap na daw di umano si Daniel, na bagay na hindi naman natin mapaniwalaan. Kasi for the longest time, ang dami na pong naipon ni Daniel, ang dami niya mga businesses, ang dami niya mga sports car, and everything. Baka naman po, iniisip lang natin na naghihirap na siya dahil kumbaga parang ang daming galit kasi kay Daniel Padilla ngayon dahil sa paghihiwalay nila ni Catherine. So baka naman po pwede rin na si Daniel ay binibenta yung kanyang Chevrolet ng 6.5 million na Chevrolet na Corvette sports car kasi gusto niyang mag-upgrade. Pwede kasi yun ibebenta mo yung car mo just to have an upgrade dun po sa sports car na meron ka. O kaya naman, dahil sobrang mahal po ng maintenance ng isang sasakyan, kahit nga po yung regular na sasakyan, napakamahal na. Diba? Talagang magastos. How much more, ito pong pagkakaroon ng sports car, diba? Hindi po ganun biro yan. Kaya naman marami pong mga marites ang nagtaasa ng kilay dito po sa post na ito ni Daniel Padilla na sinasabi na naghihirap na daw si Daniel. Ito na daw yung karma ni Daniel Padilla dahil daw sa mga pinagagagawa nito kay Catherine Bernardo. So siguro po huwag tayo masyadong mag-jump into ang conclusion agad-agad. Baka naman may mga ibang rason itong si Daniel Padilla kung bakit niya ginagawa ito, kung bakit niya binibenta ito, or meron siyang pagkakagastusan or meron siyang bibilin na talagang kinakailangan niyang magbawas ng sports car na meron siya. Ganun po kasing iba sa mga kadahilanan, pero hindi naman siguro na dahil iwalay na sila, 'di ba? Dahil may mga projects pa rin naman si Daniel, at the same time may mga brand pa rin po siya na ini-endorse. Isa 'yan sa mga dagdag income po kay Daniel. At the same time, yung nanay niya artista. At yung may mga kita rin naman po yung mga magulang niya, 'di ba?
Although, syempre, magkaiwalay sila ng pera dahil magkaiba sila, mag-ina sila. Pero, syempre, hindi naman pababayaan nitong si Daniel Padilla yung kanyang pamilya. Kasi for the longest time, si Daniel na po yung parang naging, naging isa sa mga kadahilanan kung bakit naranasan ng pamilya niya yung masarap na buhay, diba? Kung matatandaan po ninyo, pagpasok ni Daniel Padilla sa showbiz, talagang inamin naman ni Carla na sobrang gumanda yung buhay nila. Kung dati halos wala silang maipambayad sa kuryente, but because dun sa kasipagan na ipinakita ni Daniel sa pagtatrabaho, talagang napaganda yung buhay nila. Siguro ibigay natin kay Daniel yun. Although may mga bali-balita tungkol sa pagiging pabling niya, sa pagiging babaero niya, or pagiging cheater daw di umano niya, pero may magandang bagay pa rin naman tayong makikita kay Daniel. At dahil po sa pagbebenta, ganito talaga sa showbiz once na nagbebenta ka ng property mo, ang iisipin ng ilang sa mga tao, no, mga supporters or bashers na naghihirap ka na dahil nagbebenta ka na. Hindi nila alam kung ano talaga yung tunay na rason. Katulad ng sinabi ko kanina, imagine kapag po nagme-maintain ka ng isang mamahaling sasakyan, para ka na rin bumili ng isa pang sasakyan dun sa gastos na nagaganap sa'yo. But it doesn't mean that Daniel is nababankrupt na, 'di ba? Sa sobrang dami po ng mga proyekto niya noon na talagang pumatok sa takila silang dalawa ni Catherine. Kaya hindi po ako naniniwala na naghihirap si Daniel. Maaaring binibenta niyang sports car niya, but it doesn't mean na siya po ay naghihirap. Let's give them the benefit of the doubt, no? Hindi naman sa pinagtatanggol natin si Daniel Padilla sa part na to, pero parang enough na. So, Daniel is parang nandun na rin siya sa sa moving forward, diba? Although sobrang sama ng imahe ni Daniel Padilla, blessing pa din na may mga offer pa rin sa kanya ang ABS-CBN, may mga offer pa rin na project sa kanya as of now. No? So, ipag-pray na lang natin na talagang gumanda palalo yung karir nilang dalawa kahit hindi sila magkasama. At dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Dahil grabe po, no? Salagang nakakalurky, nakakaloka yung balitang ito nung in-update ko po kayo. So, unahin natin ang komento mula sa isang user. Kaya lang umalis si DJ kasi sa isang shooting, sa movie, at babalik din yon. At di tayo maniwala sa di legit na usapin at walang pinupost si Kat sa IG niya tungkol kay Miss Kay Abad. Galing lang yan sa mga marites. Ayun. So, yung kapatid po ni Kat, yun nagpo-post. Pero si Catherine mismo, wala. Hindi po talaga siya. After po na magsalita siya sa kanyang IG post na hiwalay na sila ni Daniel at hindi na siya mag-e-entertain ng kahit ano pang mga tanong, is pagkatapos nun, yung kapatid na ni Catherine yung talaga nagpo-post sa mga cryptic post at yun talaga yung naglalabas sa mga informasyon. And sabi ni Mr. Darius Ivas, DJ has met karma, so he has come to terms with the consequences of what he have done. So naman, lahat naman po ng mga ginagawa natin, lagi may consequences pong katumbas yan. 'Di ba? Kung maganda yung ginawa mo, the karma na darating sa'yo ay maganda. Kung hindi naman, syempre bad karma yon, 'di ba? Sabi nga, you will reap what you sow, 'di ba? Kaya naman, hayaan na natin ang tadhana ang gumawa nun para sa kanila. And another comments coming from Mr. Christopher. Bakit kung may iba si Daniel, kailangan niya ba talagang ipakita sa mga tao? Alam niya naman na kilalang kilala siya, o baka kayo lang ang may problema. Baka kayong hindi loyal sa kasama mo. Ayun. So, ito naman po yung kanyang comment, Actually, ganito lang yan Yung mga pinapakita niyang photos na may kasama siya mga girls, normal yun. Pero yung mga photos na hindi niya pinapakita sa publiko, tinatago niya, na unti-unting lumalabas sa public, tanging si Daniel Padilla at Catherine Bernardo lang ang makakapag-confirm niyan. Tayo lang naman is nagbibigay po tayo ng information sa inyo just to give you a fact or not facts, no? So, kayo naman po ang tunay na, may key para po tignan or kayo po ang mag-decide kung maniniwala ba kayo or hindi. Diba? Tanging sila lang naman talagang may hawak ng katotohanan para dyan. So, dahil dyan, maraming salamat po. Mag-comment. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page,
DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!